Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa ating pong last segment ngayon ay may pag-uusapan po tayong isang napakagandang programa po na sinusuportahan po ng ating Department of Interior and Local Government o DILG at binahagi din po sa atin ni Undersecretary Felicito Valmosina. At yan po ay ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. Mga kabarangay, bilang pagbabahagi lamang po, the department issued DILG Memorandum Circular number 2024-001 enjoining all barangays nationwide to conduct a cleanup drive activity as part of the celebration po ng National Community Development Day and in support of the launch of the Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. The Kalinisan program is a convergence initiative that seeks to consolidate all efforts of the government to maintain and provide a healthy and safe environment for all by capacitating local government units and enabling community participation anchored on the tradition of bayanihan. It has three components po mga kabarangay. Una po ay ang Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay o ang HAPAG program. Ang pangalawa po ay ang Barangay at Kalinisan Day o Barkada. At ang pangatlo ay ang Barangay Road Clearing Operations. Kap Dondon, i-discuss naman po natin isa-isa ito pong mga programa po na ito. Unahin na po natin yung HAPAG. HAPAG. Bali sa term po na HAPAG, ang ibig niyang sabihin ay halina't magtanim ng prutas at gulay. Yun po programa ng DILG, part po nung kalinisan na ang isang barangay ini-encourage niya na magtanim ng prutas at gulay na may specific na lugar para mamigay ng punla or magtanim ng prutas at gulay upang karagdagang food supply din sa ating barangay. Yeah. Pag sa province kasi walang problema sa mga probinsya natin kasi medyo malawak yung lupain eh. It's a challenge dun sa mga nasa Maynila at hindi lang sa Maynila, sa mga barangays na nasa urban cities or ano. Kasi talagang like for example sa Mandaluyong halos wala na kaming area na medyo lupa, malawak, gano'n. Pero totoo yun, malaking bagay ang HAPAG o ang magtanim ng prutas at gulay dahil una meron kasing yung project kasama sa requirements sa barangay ay maitaas nyo yung antas ng nutrisyon sa bawat lalo na sa mga bata at sa mga senior citizens. So yung nutrisyon dapat mas medyo mataas yung ano doon. Yung HAPAG kaakibat ng Barangay Nutrition Council na proyekto eh. Okay. Yan. So sa kanila madali. Talagang ano. May lugar naman kayo, no? Meron po. Actually po hindi lamang isang lugar. Palipat-lipat po kami, Kap Dondon, sa mga iba't ibang lugar. Minsan sa loob ng isang elementary school or minsan sa likod ng barangay hall or minsan naman sa ibang private na lupa ng isang kabarangay. Kaya yun po, sinasamahan kami ng mga kabarangay para tumulong. Actually, kahit wala pa po yung programa ng DILG na HAPAG, matagal na po namin ginagawa yun. Panahon pa po ng pandemic. Kaya dati po, yung ibang mga bunga ng aming mga prutas or gulay, binibigay po namin sa mga COVID patients dati. Kasi nauso yung plantito sa plantito no? Pandemic. Meron na kasi ngayon yung style yung pag wala kang lugar, SK Mai, yung hydroponics, yung nakatayo. Tubig lamang po yung kailangan po doon. So, ngayon ginagawa ng Barangay Namayan na rin yun. Kasi yun lang medyo ang naging kulang sa Barangay Namayan. Doon lang ako medyo nag-falter sa HAPAG. Pero humahabol na ako ngayon. Pero ito po bang
Hapag, meron pong kaakibat din po na information drive, lalo na po sa mga, yun nga po, nabanggit po ninyo, hindi po siya ganun ka-common sa mga nasa urban areas. At marami rin po sa mga kabarangay natin na hindi naman po masyadong familiar kung paano po sila magtatanim ng sarili po nilang gulay o prutas. So, meron po bang kaakibat po na trainings po yan or mga information drive? Si Cap Lenden. Kung trainings po, hindi naman ganun ka-complicated. Regarding naman sa information drive, meron naman tayong Facebook page sa barangay para i-announce. At the same time, meron din tayong public address system sa barangay, na-announce po natin yon. At yung mga gustong kumuha ng gulay, libre po yun. Actually, sila pa mismo yung pumipitas ng mga gulay na gusto nila. Meron tayong mga kamatis, okra. At napaka-importante po niyan sa food security at sustainability dahil alam naman po natin na habang tumatagal po ay pataas po ng pataas yung presyo po ng ganito mga masustansyang pagkain. Hindi Yes. po ba? Yung pong programa din na hapag ng DILG, ginigrade din po yan. Hindi lang basta-basta gagawa yung barangay tapos okay na. Ginigrade po yan. Kaya po kami sa Barangay San Bartolome, Santa Ana, pumasa po kami doon sa second quarter. Nabigyan po kami ng certificate na recognition na naging okay yung aming programang hapag. Congratulations po sa inyong pong barangay at I'm sure Cap Dondon ang barangay na Maya nahabol din po yan sa ating pong definite hapag yun. program. Opo. Hindi naman po papayag. Hindi dahil sa awards, kundi dahil sa makikinabang talaga ang mamamayan ng isang barangay, regardless kung saan barangay ito, makikinabang dun sa prutas dun sa kung ano man yung tinanim mo Most especially like kung meron kayong mga yung mga undernourished, yung mga stunted na mga bata, makakapag doon pwedeng manggaling, hindi na kailangan bumili. Opo. Tsaka hindi rin po tayo nag-sticks doon sa pagtatanim doon sa mismong lugar natin. Pwede po tayong mamigay ng punla sa mga barangay para sila na lang mismo yung magtatanim sa backyard nila. May programa po tayong ganon, yung mga binhi, magkano lang yung binhi, 2 pesos, 3 pesos. Pero pag namunga po yan, malaking impact sa mga pamilya sa isang barangay natin. Ma-appreciate pa sila yung gulay dahil sila mismo yung nagtanim. Na kinakain nila sa kanilang sa kanilang hapunan or anong paman. Opo. Napakaganda po. At ito naman po, ano naman po itong tinatawag po natin na barkada o yung barangay at kalinisan day po? Doon. Okay. Yan naman yung tungkol sa kalinisan ng barangay. So, diyan medyo naman kasama ang Barangay Namayan sa mga inawardan recently last Monday o 2 Mondays ago. Yan ay isang proyekto ng DILG na making sure na talagang yung lugar, yung barangay ay malinis. Yan. Kaya tinawag na barkada kasi dapat supposedly ang mga kagawad, SK at mga tao ay magbabarkadang naglilinis ng lugar. Na interview namin ni Kags Butch, si Yusek, at yun naman din ang sinasabi niya. Opo. Ang initials din po na alam ko is Barangay Kalinisan Day, yung barkada. Kaya saktong-sakto din po sa explanation ni Cap Dondon na barkada. Lahat sa barangay or iba't ibang sektor sa barangay ay tumutulong. Katulad po sa amin, for example, itong Sabadong to, mga SK officials. Susunod na Sabado, mga barangay health workers. Susunod naman, mga bantay bayan. Kaya para sa amin, best practice po namin, nagro-rotate. Tama yung sinasabi niya. Opo. Every Saturday. Pero ito, sinasubmit namin to. Talagang hindi may report to. Hindi yung basta-basta ka lang maglilinis. Tapos talagang may report to. Kaya iba na ngayon yung requirement ng DILG sa mga barangay. Pero bukod po ba sa ating pong mga barangay officials, meron din po tayong mga nakukuhang volunteers mula po sa ating mga constituents sa ganitong mga cleanup drive. Maganda po yung tanong nyo, SK Mai. Sa amin po, recently, nung Saturday, yung mga 4-piece members namin, nagro-rotate din sila, nahati sila sa dalawa. Naglilinis sila sa aming barangay. Madalas po namin nililinis yung harap ng sementeryo, dahil yun yung madalas pinupuntahan, yung harap ng barangay hall, ganyan.
Ayan, napakaganda po, bawat isa po talagang may parte po sa pagpapaganda ng kanila pong barangay. Sa barangay na Mayan, Cap Dondon, meron ganun din po. Yeah, bago pa maglabas si DILG ng barkada, ang Mandaluyong ay noon pa, 2007, if I'm not mistaken, ang mayor noon si Secretary Benar Abalos pa. Naglabas si Secretary Benar ng ano tawag dito? Yung Sabado Linis Day. Naalala niyo yung Sabado Nights? Dati? Ngayon ginawa naming Sabado Linis Day. Tuwing Saturday, ang Mandaluyong ay naglilinis sa ng kanilang lugar. Ano muna, yung doon ka muna magsimula sa bahay mo, saka ka ngayon lalabas sa community o sa streets. So na-adapt na namin yun hanggang ngayon. It's a Sabado Linis Day kami kung tawagin. At so yung barkada naging bonus. Tama, meron kang ma-awardang ka pa, di ba? Congratulations po, Cap Dondon, Yes, sa pagkakakuha ng congratulations recognition na yan. Yan. And we know naman po, Cap Dondon, based po sa yung ating pong interview rin po kay Mayora, isa rin po yan sa talagang tinututukan po niya sa Mandaluyong. Yes. Mayora Menchie Abalos. Ito naman po, panghuli na lamang po, ito pong barko, ang ating pong barangay road clearing operations. Kamusta po itong inyo pong clearing operations sa inyo pong barangay? Pagdating po sa amin, sa barangay namin, active din yung aming mga barangay officials sa pag-conduct ng road clearing. Dati po, road clearing lang kahit saan. Pero ngayon, nakafocus yung ating road clearing sa mga barangay roads. Yeah. Hindi lamang yung mga illegally parking, pati yung mga house encroachment, yung mga halaman na nakaharang, yung mga nakasampay, sinisita po natin yan. At kinakausap naman nating maayos na tanggalin nila upang mapabilis yung daloy ng ating kalsada. Opo. Alam naman po natin, importante po yan, yung maayos po ang inyo pong pag-approach dahil po minsan meron pong pushback talaga pagdating po sa road clearing, lalo na po yung mga nagnenegosyo sa ating pong kalsada, hindi po ba? Cap Dondon, alam ko po, ano po ang inyo pong experience dyan? Sa Maynila po kasi masikip So maraming the same time, ito nakakatuwa dyan, SK May, sa Kakap. Sa road clearing, medyo kailangan matibay ang dibdib mo bilang politiko, bilang servant leader. Kasi maraming magagalit sa'yo dyan. Yung nakaparada, may inconvenience sila kasi pinaalis mo sila dun sa isang parada na hindi dapat ginagamit para sa isang pribadong sasakyan nila, no? So, pag bawal. Sa Namayan, kami po yung with all humility na kami po yung na-awardan ng most outstanding dahil talagang pag pumasok ka ng barangay Namayan, bawal yung nakaparada. Mapamotor, e-bike, e-trike, saka sasakyan, pati hanggang maliit na eskinita. Hindi dahil sa ayaw lang namin, Cap, SK. Kasi kung hindi dahil sa nagkaroon ng knock on wood, God forbid, nagkaroon ng emergency, merong dapat itakbo sa ospital, nagkaroon ng sunog, at kung ano pa man na hindi maganda, hindi makakapasok ka agad Dahil una, may pagsasunog, may kasabay kang lumalabas ng mga tao. Tapos may motor pa. You have to learn from other barangays experiences Pagdating dun, kailangan mong makita. So bonus na lang yung, ang ganda, luwag, maaliwalas. Bonus na lang yun. Yung sa amin, yung sila rin mga nakaparada, sila rin mga may motor, sila rin yung mabebenepisyohan kapag bigla ang kailangan na pumasok sa kanila, sa lugar nila. Yun. Napakaganda po nung explanation nyo. Para sa kanila naman yung Yes. ginagawa natin, hindi lang para sa ating barangay. Correct. Ang doon, syempre may magagalit sa'yo. Okay na yun. Kasi kesa naman sa magalit sa'yo dahil hindi mo nasundo yung dapat mo sunduin dahil kailangan itakbo sa ospital. Yes. So, diba? po, at pati na rin po yung minsan po may mga naririnig po tayong mga sitwasyon na hindi po makapasok yung pong truck ng bumbero dahil masyado pong masikip yung daanan dahil may mga nakaharang, hindi po ba? Maraming nasusunog pag gano'n. Imbis na makukontain mo kaagad, lumalala pa. Diba? Base din po sa experience ko naman po sa Barangay San Bartolome, di po natin maaalis na magsita yung mga barangay officials. Okay, after few minutes, babalik na naman.
Pero at least naman, yung time na yon, at least yung during na pagsita namin after, may pagkakataon na malinis pa rin. Kaya lang, hindi lang natin magagawa na gawin talagang everyday. Ini-schedule natin yan few days, sa isang linggo, gano'n. At least kahit pa paano, nakakatulong pa rin yun. Yeah. Yun ang ayaw ko na baka pero natin palawigin pa. Pero it's a challenge to all barangay captains in the whole Philippines. It's really a challenge pagdating diyan sa barko. Kasi yan na medyo sa politika, like mga taon pwedeng magalit sa'yo. Pero kung kaya ng dibdib nyo at nasa tama, tuloy nyo lang kasi nasa tama eh. At yung long-term benefits po talaga yung dapat po nating iniisip. Hindi lamang po yung kung ano yung pang ngayon. Yes. Diba? Tsaka hindi lamang po yung for picture purposes or for documentation. Maganda po yung talagang sinasapuso natin na kailangan dapat ganito yung ating kalsada sa barangay. Malinis tsaka po maaliwalas. Swerte lang po ako sa namayan. Ang babait ng mga tao. Talaga sumusunod sila. Yes. At muli po, congratulations din po. Thank you. Nakakuha po tayong pareho regarding sa barangay road clearing operations ng second quarter. Ayan po, congratulations po sa Barangay Namayan at sa Barangay San Bartolome. Captain, then bilang panghuli na lamang po, meron po ba kayong nais na ibigay po na mensahe sa ating pong mga manunood, pati na rin po sa inyo pong mga constituents at kabarangay sa San Bartolome? Unang-una po, ang inyong pong lingkod, Captain Malonzo, at ang Barangay Council ay katuwang po ninyo bilang mamamayan ng barangay. At dahil nandito po yung barangay, asahan nyo po na palaging tutulong or may barangay kayong masasandalan kapag po kayo ay nangangailangan. Yes. Maraming Very salamat well po. Baka meron po kayong nais na batiin bago po tayo magtapos? Siyempre po, binabati ko yung aking mga kasamaan sa barangay, yung mga barangay officials ng San Bartolome at Liga ng mga barangay ng Santa Ana, Pampanga. At siyempre po, yung aking pamilya, ang asawa ko at ang anak ko, si Andre, at ang aking pamilya. Magandang araw at binabati ko po kayo. Maraming salamat po, Captain. Then again, sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw po na ito. At sana po ay maimbitahan po namin kayo ulit sa atin pong programa. Mga kabarangay, maraming salamat din po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Cap Don Francisco, ni Cags Butch Serrano at ni Cags Marie Formentera Ferrer, magkita-kita po tayong muli. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Sa Barangay Tayo, sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay